Another point is no public humiliation. Both of us have done it at one time or another. Alam ko, dati nung hindi pa kami married, humirit lang ako na parang, alam ko na yan. It was in a public place. And then napahiya ko siya to a very good friend na parang minaliit ko yung sinabi niya. So, very hurtful siya. Lahat naman may sablay eh. Yes. So, there's no such thing as, wow, perfect silang couple. Lahat ng couple, pag nakilala mo ng mabuti, lahat sila may kinaiinisin sa isa't isa eh. So, ang point lang na sinasabi ng mentors natin, wag na wag nyo gawin yung ginagawa ng maraming couple. Sabi namin, ano ba yung ginagawa ng ibang couples? Public. Bawa, sa dinner. Sinabi ko nga sa kanya, wag niyang gawin yan. Tigas ng ulo ng asawa ko. Sige nga, napahiya ngayon yung asawa. Ngayon, kung ikaw yung napahiya, alam mo naman totoo yung sinasabi. Pero yung mukha mo, dahil napahiya ka na sa harap ng tao, sa biyenan mo, sa relatives mo, sa barkada mo, sa inuman, napahiya ka na. Yes. Kahit na alam mong mali ka, lalaban ka. Mas mahirap mong tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng asawa mo because sinabi niya in a way na napahiya ka. Huwag natin gawin publicly. If we did it publicly, mag-apologize tayo na, Han, sorry, pinahiya kita kanina sa harap ng kaibigan mo. As much as possible, tinetrain tayo ng mentors natin to correct privately. So, dapat, protektahan nyo isa't isa. Kahit na mali siya, try to correct privately. Can I just tell this very quick story about a girl that I admire very much? Meron siyang asawa na minsan umiinit yung ulo niya and then hindi rin takot mag-confront. May isang time na nangyari to in a public place and then tumatalak na yung asawa niya. What she did was, calmly, although galit siya, she really had to control herself. Sinabi lang niya, okay, naririnig kita, pero hindi kita kakausapin, hindi kita muna pakikinggan, hanggat umalis tayo dito ngayon at pumunta tayo sa kotse. Pagdating nila sa car, nag-away na sila. So at least, it was in a private place. Another, namin, is walang walkout. Alam mo, nasa book to. Guilty ako dyan. Oh, guilty daw si Maricar dyan. Ang walkout kasi ganito eh, pag nag-aaway tayong dalawa, di ba? Bad trip tayo. Ang tendency ng gagawin mo, di ba? Pag sobra na, tatalikod ka lang, walk out siya. Bahala ka na dyan. O, di ali siya. Pag nag-walk out si Maricar, syempre, ang ano reaction ng partner, mas lalo pa ako nagagalit kasi tinalikuran mo ako. Wala lang, parang diyan ka na, iwan na kita, pak, alis ka. Yung tinuro sa amin ng mentors namin, no walking out without permission. Meaning, kahit na nag-aaway kayo, mainit na, tapos gusto mo mag-walk out, magpaalam ka muna, parang, Han. So hindi na walk out yun, nagpaalam ka na eh. Hindi. Ano yun? Walk out with permission. Kaka-asawa lang ni Moira tsaka ni Jason. Nakakatuwa kasi kwento nila sa atin over dinner, di ba? Nabasa ni Jason to. Tapos nabasa niya, uy, walang walk out. Anyway, si Moira tsaka si Jason, kwento nila sa amin. Tawa ng tawa si Moira. Kasi nung nag-away daw sila, sabi niya, biglang nung mag-walk out na si Jason. Ayoko pag-usapan. Nagpaalam siya. Pwede bang lumabas ng kwarto? Tapos sabi ni Moira, sobrang siyang na-weirdoan. Saan mo nakuha yan? Sabi niya, kasi nabasa ko yung book. So, tawa kami ng tawa, but I think nakakatuwa kasi nakahelp dun sa away ni Moira at ni Jason na huwag ka mag-walk out. Kasi pa nag-walk out ka na walang permission, lalong nagagalit yung iniwan mo. Di ba may ganyan tayo? Oo. Parang, I don't want to talk to you anymore. Can I go? Sige, go! Okay. At least nagpaalam. So, yun lang, nakaka-trigger ng more anger yung walkout na walang paalam. It also shows that even if you're fighting, nire-respeto nyo pa rin ang isa't isa.